Magandang gabi po mga magulang at mga kapatid. Ngayon po ay panggitnang linggo ng ating pananambahan at muli po ay tayo magsama-sama sa mensahe ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, himingi kami sa inyo Panginoon ng muling tulang Ama na kami o Diyos ay makapanabahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sana Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa bawat sa amin, lalo po Panginoon sa inyong lingkod, na makapagpahayag ng mabuting balita sa maraming mga tao. Panginoon, kayo po magpakahayag sa buhay ng bawat sa amin o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong gabi ay atin pong pinamagatan na magkaisa sa pagsunod. Ito po ang talatang ito na ating babasahin, nakasulat sa Efeso 4:2 hanggang 3. Kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon at natyaga. Magmahal lang kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu Santo sa magitan ng kapayapaan na nagbubuklod sa inyo. Ang ating pagkakaisa ay bilang mga tagasunod ni Jesus ay dapat maipakita sa mga sumusunod. Pagiging mapagpakumbaba at maamo, being humble and gentle. Ang mga ito ay katangian ni Jesus, dapat nating maging katangian bilang kanyang mga tagasunod. Kung kailangan ng unity and gentleness noong panahon ni Jesus, lalo natin itong kailangan sa ating panahon. Pagtitiyaga at pagpaparaya sa isa't isa. Kailangan matuto tayong magpasensyahan sa kahinaan ng isa't isa habang pinararangalan natin ang kahusayan ng isa't isa. Ang susi sa pagkawatak-watak ay ang pagpapagalingan. Ang susi sa pagkakaisa ay ang pagpapahalaga sa iba na higit kaysa sarili. Kailangan tayong matiyaga at magparaya sa isa't isa. Dikta ng pag-ibig. Mga kapatid, kung minsan nangyayari po sa buhay ng mga Kristiyano yung mas magaling ako, mas mainam ako sa iyo, at mas may nagagawa ako, mas higit ako sa mga ginawa mo. Hindi po ganoon, kundi kailangan natin ng
magpakumbaba tayo, unawain natin sila, magpasensyahan tayo. At pasalamatan natin ang mga bagay na ginagawa ng bawat isa sa kapupuri ng ating Panginoon. Pagpapahintulot sa Diyos na gawin ang kanyang layunin through us and in us. Ang paglilingkod ay siyang nagbibigay kahulugan sa buhay. Higit kailan pa man, ngayon dapat nating ipakita na tayong mga tagasunod ni Jesus ang asin ng sanlibutan sa harap ng pagkabulok. Ang ilaw ng lipunan sa harap ng kadiliman. Tayo ang magpapatuloy ng misyon ni Jesus na ipinahayag niya na nasulat sa Lucas 4:18. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Tunghayan po natin ang sa patuloy nating pag-aaral karugtong po ng pagkakaisa. May isang katawan at isang espiritu, tulad na may isang pag-asa ng kaitawagin ng Diyos. Tayo may isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ito po yung naisulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Efeso 4, talatang 4 hanggang 6. Dahil sa pagpili sa atin ng Diyos ay mayroon tayong pagkakapare-pareho o yung tinatawag na commonalities. Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, ang commonalities na ito ang salalayan ng ating pagkakaisa. Mayroon tayong isang katawan. Itong sumisimbolo sa unity of life. Ang isang parte ng katawan, pag hiniwalay sa ibang parte ng katawan, ay mamamatay. O buong katawan mismo ang mamamatay. Minsan po ay naipahayag na kung nasa aking mensahe, kung doon nagkakamali, gabi rin po ito, ay yung bahagi po ng ating katawan. Hindi po pwedeng sabihin ng kamay na hindi ako pwedeng kumilos para magtrabaho. Hindi po pwedeng sabihin ng kamay na hindi ako pwedeng magsubo ng pagkain sa bibig. At hindi naman pwedeng sabihin ng bibig na hindi ako mumuya. At hindi rin naman sasabihin ng tiyan na hindi ko to kaya i-digest o tunawin. At ganyan din naman, hindi pwedeng magsalita ang paa na hindi ako lalakad, uupo na lang ako palagi. At yung mga mata na nakadilat ay hindi pwedeng pumikit para matulog na lang matulog. Lahat ng yan ay panlabas pa lang na kaanyuan na nasa parte ng ating katawan. Subalit, lalo higit na nasa loob ng ating katawan. Ang ating utak, ang ating puso, ang ating ibang parte ng loob ng ating katawan, pag hindi po yung nagtrabaho, tiyak na mamamatay ang buong katawan. Tulad sa panahon ngayon na pandemic na ito, ay pag sinira ng bakterya ang isang parte ng katawan, yung baga natin, yung ating puso na hindi makahinga, o yung ugat natin na hindi dadaluin ng dugo, ay mamamatay ang ating lupang katawan. Kailangan pare-pare itong magtrabaho, pare-pare itong kumilos sa buhay natin para tayo ay mabuhay. Ang sabi rito, ang isang parte ng katawan, kapag inihiwalay sa ibang parte ng katawan, ay mamamatay. Ang buong katawan mismo ang mamamatay. Yung pagkakaisa ng ating katawan ang isang dahilan kung bakit tayo nananatiling buhay. Mayroon tayong isang espiritu. Itong sumisimbolo sa unity of our being.
Dahil sa gawa ng Banal na Espiritu, mayroon tayong maayos na kalooban. Mayroon tayong kapayapaan sa ating sarili. We have internal joy and peace. Mayroon tayong isang pag-asa. Itong sumisimbolo sa unity of vision and purpose. Isa lamang ang ating pinatutunguhan at layunin. Mayroon tayong isang Diyos at Panginoon. Ito'y sumisimbolo sa unity of doctrine. Isa lamang ang Diyos na ating sinasamba at pinaniniwalaan. Mayroon tayong isang panampalataya. Ito'y sumisimbolo sa unity of belief. Isa lamang ang ating paniniwalaan at sentro ng ating pananalig. Mayroon tayong isang bautismo. Ito'y sumisimbolo sa unity of mission and service. Isang layunin ng ating pagmisyon at paglilingkod. Ang mga ito ang salalayan ng pagkakaisa nating mga Kristiyano. Ang pagkakaisang ito'y matatag, hindi basta-basta maigugupo ng mga maling aral. Ang pagkakaisang ito'y may makapangyarihan kaysa ating pagkakaiba-iba. Ang sabi po, Jesus' mission is our mission. Ito po ang mabiyayang mensahe na pinakikita sa atin at pinadadama sa atin ng pagkakaisa ng bawat Kristiyano upang kumilos, upang magayag ng Ebanghelyo sa ibang mga tao na nangangailangan. Ay kailan nagkakaisa tayo, hindi yung kanya-kanya, hindi yung pagalingan. Kaya mga kapatid, sana po ay magkaisa tayo sa pagsunod at isa lamang ang ating layunin, ang paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Muli mga magulang at mga kapatid, tayo ay nasa panahon na naman ng ating midweek service. Lubos kong pinasasalamatan ang ating mga predikador na nakakatuwang sa ating mga gawain na ito, sa kanilang pagbibigay ng mensahe tuwing Huwebes sa ating midweek service. At ganoon din sa inyong mga patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga gawain. At ganoon din sa iba't iba nating gawain ng Family Altar, at ang ating live stream worship every Sunday, at ang ating every Monday na radio ministry. Salamat sa inyong lahat at patuloy tayong tumalangin sa Diyos na itong susunod na mga pagbabago ay mapayagan na tayo sa ating pagbabalik sa ating mga pananambahan. Kailangan natin itong planuhin mabuti upang tayo ay makasunod sa mga protocols na ibababa ng ating pamahalaan at ng ating iglesia. So hamon ko lagi na tayo ay magpatuloy, maging matyaga. Salamat din sa mga mga gawain ng bawat kapisanan na nagpapatuloy at masiglang nakapaglaraos ng kanilang mga gawain. Patuloy nating idalangin sa Diyos ang ating mga gawain na ito. Ganon din ang
ating Sunday School, ang junior worship na nagpapasimula na noong nakaraang Sunday. Pasimula na po ang gawain na ito. Patuloy nating suportahan, patuloy nating idalangin. Salamat din po sa mga patuloy na nagbibigay ng sponsor sa ating feeding program na ginagawa. Meron din po tayong libreng lugaw at champurado na ito pong ating feeding na ito ay nanggagaling pa po sa grupo ng mga manggagawa at tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makabahagi sa ministry na ito at patuloy din po natin itong idalangin sapagkat medyo malaki-laking gawain. Pasalamat tayo sa mga sumuporta at nakakatuwang natin sa pagpapaubos ng minsan 4 o 3 banyera ng lugaw at champurado. Salamat po sa mga nakakatuwang natin, lalo na sa lupo ng misyon at evangelisasyon. Sa gabing ito, tayo po ay lumulog sa Diyos at tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo tuwina sapagkat sa kabila po nitong mga kalalagayan na ito na aming nararanasan, lagi po namin ipinagpapasalamat sapagkat mayroong isang dakilang Diyos na hindi lamang nakatunghay sa bawat sandali, hindi lamang tumutugon sa aming mga pangangailangan at mga panalangin, kundi Panginoon, naroon ang pagbibigay mo ng pagtatagumpay, ng kapayapaan, ng pagpapalat biyaya na patuloy po namin ipinagpapasalamat ang lahat ng ito sa iyo. Dalangin po namin ang lahat ng aming mga kapatiran. Patuloy po nilang maranasan ang iyong proteksyon at patuloy ang aming pangahawakan sa isang dakilang biyaya at pangako na walang mapapahamak, walang mahahawa, Panginoon, ng karamdaman o ng COVID-19 na ito. Bagamat ito'y patuloy na tumataas ang bilang, nananatili naman kaming payapa, panatag na ligtas kaming lagi na nakapamumuhay, Panginoon, sapagkat kayo ang aming dakilang tagapagligtas. Patuloy kaming dumadalangin, O Diyos, na matuklasan nawa po, Panginoon, ang lunas o ang vaccine sa COVID-19. Ganon din ang aming patuloy na dalangin sa bawat gumagawa, Panginoon, ang kaparaanan to secure and to protect, Panginoon, ng mga mamamayang Pilipino, lalo na po ang mga frontliner. Salamat sa kanilang mga buhay, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy din kaming dumadalangin, Panginoon, sa mga hanap buhay ng mga kapatiran. Ang ilan ay magbabalik na sa kanilang mga opisina, mga trabaho, business at iba pa. Dalangin po namin, Panginoon, ang muli mong pagpapala, makarecover, Panginoon, sa mga panahon na nawalan ng hanap buhay at panahon, Panginoon, na halos nahirapan sa mga pangangailangang pinansyal, Panginoon. Thank you po muli sa dakilang opportunity na makapagmalikmal sa hanap buhay. Pagamat naroon, Panginoon, ang panganib sa kapaligiran, patuloy po kami umaasa sa iyong patnubay at pagbibigay. Patuloy ko pong dalangin sa iyo, Panginoon, ang mga pamunuan ng Taos Unity Church, ang lahat ng kapatiran, patuloy mo kong pagpalain. Kami naman, O Diyos, ay patuloy na dumadalangin makabalik na sa normal na mga gawain at ang mga pagsamba ay muli nang maranasan sa mga iglesia, Panginoon, lalo na po dito sa Taos Unity Church. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy kaming umaasa at titiwala po, Panginoon. Lagi kaming ligtas at takutin mo lagi ang aming mga mahal sa buhay, lalo na po yung malalayo sa piling ng pamilya. Dumadalangin din kami, Panginoon, para sa mga kababayan po namin na mga hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga probinsya. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. Salamat po ngayong gabi. Salamat sa buhay ng aming mga predikador na ginagamit mo po para sa midweek service at iba pang mga gawain, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
ngayon, mga magulang, mga kapatid, maranasan nyo ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pag-iingat at pamamatnubay ng banal na Espiritu ay sumainyo nawang lahat, ngayon at magpakailan paman. Amen at Amen.